Hello mga kasaysay! Andito po ngayon sa Intramuros at kung saan ay mararanasan po natin. Ayun, may nasa likod ako. Pabay na lang po kayo sa likod. Ayan. Andito para maranasan po natin ang Tranvia na kung saan ay ito ang isa sa mga naging transportasyon lalo na nung panahon ng mga Amerikano. Ito po ay inintroduce po sa atin ng mga Amerikano ang Tranvia. Kaya samahan niyo po ako dito po sa Intramuros. Para po hindi maiwasan po yung sumabit yung kamay nyo sa mga salabat po mahabang mahanda. Hindi naman po kami nasa likod po. Okay po. So, modern oldest modern transportation noon po. So dati po talaga, naka-riles na po ito and then hinahatak po siya ng kabayo. Pero ngayon as you can see, modernized na po siya and meron siyang gulong para din to access other sides of Intramuros. So, first time, meron po ka dito first time sa Intramuros? First time po? Okay po. So, ako po sa ngalan ng administrasyon ng Intramuros, maligayang pagdating at pagbalik sa Intramuros, Maynila. So, excited po ba sila? Yes! Okay po. So ngayon, nag-iibot po tayo sa loob ng Intramuros. So ang Intramuros po ay naggaling sa dalawang salita. Two Latin words. Intra, ibig sabihin within, and then muros, meaning all. So kung pinagsama din po siya, Intramuros or Intramuros within the walls or the walled city of Manila. So before din po siya matawag na Intramuros, ang unang tawag po sa lugar na to ay Maynila. So dati noon kapag lumabas ka ng mall na yan, wala ka na sa loob ng Maynila. Ganon. So, dati kasi rin, may pininiwalaan din na naglalit sa dalawang salita ang Maynila. May meaning meron. Merong may dyan, may po dyan, ganon. Yung may. And then yung Mila ay yung usual na plano na yung ginagawa sa loob ng Intramuros. So yung mga tao, palilatalungan sila sa may pupunta, sa may isa, doon sa Maynila. At sa ako pupunta na doon, naging Maynila na ang tawag sa lugar na to. And then later on, naging Manila. Pero yung salitang Maynila, ginagamit siya during Spanish occupation. And then, Intramuros ginamit ng American occupation. This is located ang palace of the Archbishop dito. So, ginagamit lang yung Stacy, Cardinal at Vincula. Pero later on, nandun siya, recently nandun siya sa Vatican after nung pagkamatay ng ating previous. So, ayun na yung Archbishop's Palace. And beside this, the Palace of the Archbishops, meron tayo dito, one of the 7 churches ng Intramuros, San Ignacio Church. So, itong San Ignacio Church, ay gawa ng mga Jesuit. And ito yung second site ng mga Jesuit Church sa Intramuros. So, ngayon, ayun na siya. Isa na siya museum. So kaya nga nagsabi ko, ito ay dating pwesto ng mga Jesuita dito sa Intramuros. And yung mga Jesuit, bukod sa church na paggawa nila yung compound, kumuhayan sila ng university dito, which is the Ateneo de Municipal or Ateneo de Manila University. So dito rin dati nag-aral si Dr. Sorisa. And kasila din yung Igor sa Mexico. Just a right back lang po, sa gitna po ng monument na yan. That is to commemorate po yung Manila Acapulco Galleon trade po. And meron paggalyo po sa Acapulco, Mexico na itong same na monument. Ayan, tapos na po ang maikling experience tour dito po sa Tranvia. Kaya mga kasaysay, subukan nyo po dito sa Intramuros para malaman nyo po ang tunay na kasaysayan na lugar kayo. Sa YouTube channel History with Sir Jesse para sa iba pang mga episodes. And follow us on Spotify. Mabuhay po tayong lahat and Happy International Museum Day and Happy National Heritage Month. Pilipino ko sa isip at sa puso.